Good? Okay na? Oh, gagawa ko ng video, anak. Introduction doon sa ginawa natin, ha? Good? Okay, mami to. Atras pa? Okay. Gagawa ko ng video tungkol sa... sige. Okay. Kaibigan, kamusta kayo? At welcome back again. Maikling video lang to introduction dahil ito yung gagawin, ang papakita kong susunod na video sa inyo ay yung kalahating parte nung pumunta kami sa St. Jacob's Market kasama ang aking mag-iina. Hindi ko nakuhaan lahat ng gustong kuhaan dahil napakalaki nitong aking Samsung S24 Pro ba, anak? Ultra, ganon. Heto at ginawan ko ng introduction para naman may konti kayong alam na makikitang tungkol sa video na to. At I know, anak, I suck at this. Kaya enjoy at enjoy. That's it. Okay, sige anak, that's it. Pagi dito, nakapark na kami sa St. Jacob's Market. Napakaganda. Narito kami sa St. Jacob's Market at Farmers Market, St. Jacob's Farmers Market. At gamit namin dito ay ang aming Honda Accord. Dakdak ako ng dakdak habang papunta kami dito. At nakalimutan kung may kape pala ako, kaya maligamgam siya. Kukuha lang ako ng fresh coffee dito. Dito sa Farmers Market ay napakaraming mga sarap na kape. Dito ay mag-spend kami siguro 3 oras. Tingnan natin. Meron din kaming Timbits. Alam nyo, ang panganay ko, ang tawag ko ay Munchkin. At si bunso ni, si Juniorita ko ang tawag kay Munchkin. At si bunso ni, ang tawag ko ay Timbits. Pareho lang yun, pero kaiba lang dahil ang isa ay pangalan ng US at isa pangalan ng Canada. Okay, at umpisan ko na. Hope makakuha ko ng mga gandang videos. Siya nga pala, ang aming paglalakbay ay inabot ng mahigit 1 oras. 1 oras at 15 minuto, parang ganon. Mula sa just north of Toronto, papunta rito sa Waterloo, sa St. Jacob's Market. Yan. Dito kami madalas mag-park. At nandyan yung mga market, mga pagkain, mga karne, prutas, at kung ano-ano pa. Mayroon din itong antique shop din. Nakikita ninyo yung pagka-fog nga uli. I keep saying fog, ano? Kasi ngayon lang kami nakakita ng ganitong maraming fog sa yearly naming pagpunta dito sa lugar na to. Ito yung araw. Let's see. Ayan yung araw. Ang ganda, no? Ang oras nga pala ngayon ay siguro mag-alas 8. Kaya maasahan pala talaga itong 2003 Honda Accord na namin. Kaya ito yung mga susunod kong mga videos na gagawin ay i-encourage ko kayo na kumuha ng used car. Kung tama pagbili nyo ng used car at gagastusan nyo rin talagang pagtutuunan nyo ng pansin na mga maintenance niya at yung mga dapat ayusin at tamang homework, tamang pagsasaliksik, ang sinasabi ko sa inyo, makakatipid kayo. Isa tong maging reliable car ninyo. Napakaganda kung makakakuha kayo ng used car. Basta tamang pagsasaliksik ninyo, do the homework, and hindi kayo magsisisi.
Pasok na to. I didn't know what she said. I just nodded. She said she has to go back here after because she wants to get stuff. Ah. Thanks, honey. Meron ditong mga gulay, bulaklak, prutas. Nakikita ninyo, maraming mga nagtitinda. It is a market. Meron ding mga laruan. Di mag-iina ko. Madalas kami dito sa St. Jacobs. Yearly pumunta kami. Minsan twice a year. Oh, gusto ko. Yeah. Reindeer, $50 each. A pair, 90 for a pair. To a pair. You can't separate them. Can't separate them enough? No. Look at them. They're all looking at me like, adopt us. Yeah? Gusto ni Mrs. T yung bench. Magkano to? Maganda yun. 200. Hindi kasya sa ating Honda yan. Parang kaya kong gawin to, ah. Hindi ka siya sa likod daw. Kasi binarnisan lang yun. Nice. $200. Anong wood to? Looks like pine. Cedar. Ito maganda. Ay, sa ating bangkuan, ano? Coffee table. Nice. Artistic nila, no? Dad, which is your favorite? Which one? Like, Alin dito? I like the bear. Where the bear? The bear. Oh, the beaver. Beaver and bear, right? Yeah. I'd say the bear. I don't know. They're all cute. Ito anak, this is birch wood. This is birch wood. Very nice. Cauliflower? No, it's not cauliflower. Cabbage? Oh, you know what that is? That's that ornamental kale. It is a kale. It's a kale. You can't eat it. Yeah. But, well, you probably could, but you have diarrhea for a week. I have a Russian kale back home, you know. Oh, yeah? Yeah, the Russian kale. Did it come from Russia? Come from Canadian Tire. So this is kale, sabi niya. Oo, sabi, di ba sabi ko sa'yo? This is the kale.
If you eat this kind of kale, you will have diarrhea. It's a flowering, against the light na. Yep. It's a flowering kale. Hindi ka sa kaibigan natin magawa. Anong kaibigan? Siya rin yung binilhan natin nun eh. I don't remember. Oh, the one. Oh, yeah. Boring. Huh? Okay. Good morning. How much is that? This is 670. That one's the crystallized the one, but unpasteurized the regular one is 68. It's this one. You don't have the bigger. We bought the bigger container You have from you to before. order it if you Oh, want. I see. Okay. We bought 2 from you. That was 2021. We bought the honey from you 3 years ago. Yeah, that's 2020. unpasteurized. Okay. This one. Bowman. The what? This is my word. Your award? Yeah. You got pay bayad ka na? Anak ko, look. Yum, yum, oh. Thank you. Thank you. Mga honeys, mga puro to. Huwag kayong bibili sa mga big box stores ng honey. Ito ang mga purong honey. Ito, right here. Okay, wait. Go straight to the car. Whoa, look at that. Wow. $50. Oh my But it's god. supposed to be expensive. Do you know how long it takes to dry the flowers and to arrange them like that? Because you can't just arrange them like that, otherwise it'll get moldy. You have to dry them first, individually. And then you gotta like make sure they don't like break. It's like a whole process. So someone dropped a pepper or a tomato. How do you know all these things? Huh? Dad, I have 19 years on this planet. I collect 19 years on this planet. Huh? That's bonnet. That's what you call bonnet. And bonnet is if you cover your ears. If they can cover your ears and there's a like little string on the side. That's called bonnet. Yeah. The one I'm doing here, there's a good chance it's not a good quality, so I'm going to delete it. It'll be nice if I have this nice, horizontal thing, right? Landscape, yeah, that's what you call it, landscape. That's one thing good I like about the folding, the zip lip. Remember? I have the zip lip and it's standing upwards, but it's taking it horizontally. Kids working hard for their cookies, for their money. You like the jacket? Would it be nice if you have a little layer there, or maybe another one layer? Okay, thanks, Stephen. If you want to go in, go for it. Yeah. That's a cutie patootie. That's when Okay, here we go. Ang nilagay ko dito yung kita niyo yan? Bulaklak. As anong tawag ng nanay dito? Flower kale? Kale? Flowering kale. Flowering kale. So it's a kale. Ang sabi ng isang vendor doon, maybe he's joking, maybe he's not. Don't eat it. I guess you can eat it, pero magkakaroon ka ng diarrhea for days. $68, tumaas na siya. Ito yung aming binibili na honey. Ito yung lugar niya, you can check it out sa online. Okay, Bowman Apiaries. So did I get it right, anak? Honey. Unpasteurized. Ito ang kukunin yung honey. Okay, kukuha sa mga Costco, Walmart, sa mga big box stores kasi hindi puro yun. This is puro. At itong bulaklak na to, sabi ni Juniorita,
Award daw niya yan. Pero ang totoo, this is para sa father-in-law to. He needs it. He needs it, right? Yeah, I'm gonna cook it. He cooks it. Ito. Brussels sprouts. Yung kaibigan kong kapitbahay si Giovanni, meron ito. Pero maybe next year I'll magpa-plant ako nito. We'll see. We'll see. Again, bukuha pa kami, babalik pa kami sa market. Sa loob kami, medyo may kagat yung lamig dito. Hindi masyado sa weather, sa forecast, pero I can feel na may kagat ng konti, which is good na naka-climatize yung katawan namin. Okay? Hanggang din na lang muna. Let's see. Nakarating na kami dito sa bahay at medyo pinapawis-pawisan itong aming ito ay yung pinakita ko earlier. Ito yung aming galing sa St. Jacobs na unpasteurized na honey. Unpasteurized liquid honey. Ito yung purong-puro. Wala tong halong iba pa na tubig o kung ano man. Kung ano yung nakuha nyo sa mga bees, sa kanilang bahay, ito yon, walang halong iba pa. Kaya ito yung pinakamasustansya, ito yung pinakampuro. Ito ang kukunin nyo lagi. Alright? Wag yung wag doon sa mga big box stores, sa mga malaking tindahan dahil hindi maganda yon, hindi puro. Ito yon. Makikita nyo ito sa mga supermarkets, sa mga farmers market, lalo pa nandito kayo sa Canada at sa America. Hanapin nyo lang sa US, yung mga farmers market talaga, marami sila nito. Okay? At you can ask them about this. Tapos, flowering kale. Kale ito, kapanahon na ng kale ngayon, pero hindi ito nakakain. I guess pwede daw kainin to, pero huwag kang mag-expect na maganda ang sikmura mo kung sakali man. Maganda siya, parang siya bulaklak, no? Kaya, yun lang. At dito ko na muna tatapusin yung video. Again, kung may chance kayo dito kayo sa Ontario, visit St. Jacobs Market. Marami dong magandang gawin, pagkain. Muntik na akong bumili ng sombrero. Pero pinag-isipan ko pa yung sombrero na pang winter. Yung mga made sa fur at yung sa mga minks, sheep. Kakaiba kasi yun eh. Napakaganda na sa winter at hindi nagbibigay ng todo init sa'yo. Kasi pag nainitan ng katawan mo, papawisan ka. Yun maganda. Maganda talaga yun. Pero maganda din ang presyo. Pinag-iisipan ko pa, maybe sa susunod kukuha ko. Sa ngayon, okay ako sa mga sombrero sa panlamig. Pero one of these days, kukuha ko nun. Ang average niya $180 to $200. Kaya we'll see. We'll see. Pero sa ngayon, tatapusin ko na nga itong video at kaibigan, hanggang sa muli, padayon. Thank you, anak. Close that. Close that. Make sure nothing's... Okay ba siya dito? Or ibababa ko? Yan. Or ano nga ba? Ilalagay ko siya dito. Diyan. Tapos ito, nakaganyan. Masyado naman tago. Ganyan. Nalaglag na yung kanyang dahon. Ano sa tingin niyo? Okay ba? Siguro dapat may isa pang pumpkin dyan sa baba, no? Tingnan natin. Alright.